po, magandang hapon sa bawat isa. Good afternoon. Good afternoon po. At ang sermon po na marinig natin ngayong hapong ito ay isinulat at originally po pinreach ni Reverend C. Bauman sa Free Reformed Church of Kamscot sa Western Australia noong November of 2002. Kaya po mga minamahal kong magulang at kapatid, last week po, narinig po natin yung sermon about the ascension of Christ. Yun ang ating natutunan last Vesper service, Lord's Day 18. And we look at the natural implications of this truth. It means na our Lord is not anymore bodily present in our midst. Ibig sabihin, His physical body is now in heaven. Wala na siya dito sa atin, sa lupa. Ibig sabihin, hindi tayo pwedeng bumisita pa sa Kanya, physically or personally, para makipag-usap sa Kanya o makapag-alay ng ating mga tanong or ating mga concerns. And at the same time, hindi din siya yung pupunta pa sa atin on a personal, in a physical presence para magturo or mag-preach sa atin sa time natin ngayon. Pero ang patuloy pa din nating panghahawakan mga kapatid sa mga panahon na ito ay the understanding of ascension of our Father and our Christ in heaven. Hindi po ito kawalan sa atin. Hindi po ito negative in one sense or another sa atin. For despite His physical absence in our midst, the Lord remains hard at work in heaven on our behalf. Specifically in terms of His intercession, kung paano po siya ay patuloy na nananalangin para sa atin at para sa Kanyang simbahan, so that it makes it possible for us who are unworthy sinners, tayo na makasalanan, to come before Him, to come to our Holy Father, divine and true. Dahil ang ating Panginoong Jesus, siya po ang tumatayong mediator para sa atin. So that we may be able to pray and commune with Him and to grab that every opportunity na meron tayo na makalapit tayo sa ating Panginoon at magawa natin na makapaglatag ng ating mga hinaing, na mga sorrows, na mga challenges, na mga requests at burdens natin sa buhay sa ating Panginoon. We can pour out our hearts before our Lord who created us and still upholds us day by day. Kaya po nawa mga kapatid, wag nating hayaan na matake natin for granted yung opportunity na natatanggap natin to come before Him and to have that access to Him through prayer, and it is all by the grace of God. Pero dito po makikita natin na maganda rin na maalala at patuloy tayong paalalahanan ng Kanyang salita na hindi lamang mediator or hindi lamang intercessor yung role na meron ng ating Panginoon ngayon sa langit. He also, as we have read in the scriptures, governs the world from His throne at God's right hand. Dito makikita natin na hindi yung ating presidente o kung sino mang hari ang pinakamataas na posisyon dito sa ating bansa. Hindi yung pinakamayaman, hindi yung pinaka-influential, hindi yung ating presidente at sino mang presidente sa ibang bansa, because we know that the top ladder, the top position, the most influential and the most powerful seat doesn't belong to anyone but Christ. It belongs to God, to Him, to our Savior, our Lord, our Redeemer. At ito po ang ating pag-uusapan ngayong Lord's Day 19, in which ito din ang gospel na ating maririnig ngayong hapon, at ang title po ng ating passage or our sermon would be, The Ascended Christ is King of Kings. Again, the Ascended Christ is King of Kings. At meron po tayong dalawang headings or dalawang sermon points. The first sermon point is the reality of Christ's reign. That's the first. And the last and second and the last is the consequence of this confession, the consequence of the confession that we are having right now. So before we proceed, I encourage everyone to
bow down our heads so that we could pray before our Lord. Panginoon namin Diyos, sa aming patuloy na paglapit at pagkaroon ng ganitong desire to worship you and to praise you, we humbly come before you, especially to your word. And we ask, O Lord, that may our desires be purely towards you and nothing else. Hindi po ito para sa sarili naming fulfillment lamang, hindi for the sake of just merely knowing something more than yesterday, or to be established just on mere theology or doctrine, but our desire is to witness you, O God, to witness your glory, to witness your beauty, to experience your power in our lives, to grow in humility, and to be more established in our faith. That's why our Heavenly Father, our God, our Savior, our great King, we bow down before you and we ask, may your grace be upon us, so that as we hear your word, may we be transformed, and may it result to great and true worship before you. We thank you for everything, O God, and this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Ayun po, the first point that we will be having is the reality of Christ's reign. Kasi minsan baka nasasanay, or I hope wala tayo sa posisyon na it's just a head knowledge that Christ is reigning in our midst of us, pero we don't really take it by heart. That's why we, by the grace of God, will continuously be established by the Lord in terms of this aspect and in terms of this truth. Nanawa, hindi ito concept, hindi ito prinsipyo lamang, hindi ito katuruan lamang, kundi katotohanan at realidad na makikita natin, hindi lang sa salita ng Diyos, kundi sa ating buhay din mismo. Dito nabasa natin at ang katotohanan na nabasa natin dito is that the Lord God, our Christ, our God the Father, sent His chariot from heaven to transport His Son back into His heavenly glory. Ito po ay nabasa natin at mababasa natin sa Mark 16 after Christ was talking and before He ascended into heaven. Mark 16 verse 19. Sabi ito, so then the Lord Jesus, after He had spoken to them, ibig sabihin He was speaking to His disciples, He was taken up into heaven and sat down at the right hand of God. Yun po yung nabasa natin sa Mark 16. At kung mapapansin natin dito, yung phrase na nabasa natin that He sat down at the right hand of God, alam natin na hindi siya in a literal sense. When we hear these words, we normally would not take it in a literal sense na nakaupo siya sa kanang kamay ng ating Diyos. We know that it should not be taken as that. Hindi rin po siya dapat tignan as a physical or a specific location. Hindi siya yung mere location somewhere in heaven kung saan siya nakaupo. But it talks about a certain position of authority. That's what it means. It speaks of a specific role, a specific function pagdating sa kung ano ang impact, ang power, and authority na meron ng ating Panginoong Jesus. Sa Psalms 110, mababasa natin yung patungkol sa isinulat ni David. It's all about the right hand of God as the place where foes are made one's footstool. Yun ang sinasabi sa Psalms chapter 110. Ito ay pinapakita dito ni David na yung posisyon ito, yung right hand of God, ito ay isang posisyon kung saan tila parang nagiging patungan lamang ng kanyang mga paa ang kanyang mga kaaway. It speaks of great power. It speaks of great authority. It speaks of His sovereign rule, not just in this world, but even in His enemies. Nakikita natin kung gaano katindi at gaano kalayo yung gap na meron ng ating Diyos sa kanyang mga kaaway. In a simple sense, it speaks about a position that denotes and demonstrates His power over everything.
At hindi lang kay David, even kay Apostle Paul, makikita din natin yung consistent position or yung pag-note ng position ng ating Panginoon being the right hand of God. At yun yung nabasa natin kanina sa Ephesians 1. Now here, specifically in verse 20, it speaks of God's work in Christ, of how He was raised from the dead and now seated Him at His right hand in the heavenly places. It was reiterated by Apostle Paul kung ano at nasaan ang ating Panginoong Jesus sa panahon natin ngayon. Again, He is present. He is physically present in the presence of God, in the presence of our Father, in which dito makikita natin yung authority na meron ng ating Diyos. As we read along Ephesians 1 kanina, makikita natin specifically yung scope ng position na to. Mababasa natin na it is far above all rule and authority. Ganon kalaki at ganon kataas ang posisyon na meron ng ating Diyos, and power and dominion, and above every name that is named, not only in this age, but also in the one to come. That's how everlasting and that's how infinite and glorious the seat of our Christ is. At dito pag-uusapan natin na hindi lang to, we're not just talking in our physical realm, kung saan nakikita natin yung position and authority ng ating Diyos, but it is also in a spiritual realm. We talk about God's position, our Savior's position in the spiritual realm, against principalities, against powers, mights, and dominions. And ito na binanggit kong ito, these are the demons, the powers of the air. But we still confess and acknowledge that Christ has a position and power above them. Now, in terms of power and position dito sa ating mundo, pinag-usapan natin sa langit, sa lupa, at even sa ating mga tao, marami tayong mga pangalan na pwedeng maisip na nag-rule at nag-rule sa ating bansa, at sa ating lugar, at sa ating mundo. For example, si Caesar noong time ni Paul, even yung mga historical figures na pag-aaralan natin at naririnig natin, sila Napoleon, sila Hitler, sila Stalin, at kahit si Bin Laden, sama na natin yung iba nating mga kilala. Pero dito makikita natin na kahit ano pang position ang meron sila, kahit gaano ka-powerful yung position na kaya nating i-acknowledge dito sa mundong ito, kahit ano bang power and influence ang meron sila, makikita pa rin natin yung katotohanan na Christ has a position of power and authority far above them as well. Hindi lang sa langit, kundi dito sa lupa. Ito po ang ibig sabihin pag sinabi ng ating scriptures that He was seated and it is still sitting at the right hand of God. Kaya ganun na lang po yung proclamation or announcement ng ating Panginoon sa kanyang mga disciples bago pa siya mag-ascend sa langit. Sabi sa Matthew 28 verse 18, all authority has been given to me in heaven and on earth. And this is where we witness and we see the authority that was given to Christ. Kaya kahit sa Revelations 1, mababasa natin dito na binigyan siya ng title na the ruler over the kings of the earth. We understand this truth. Alam ko po yun. We proclaim this wonderful truth. We preach this truth. We explain it towards other people. We confess it as a church. And even us as a congregation, nakikita at patuloy natin nakikita na naiintindihan natin kung gaano kalalim, kung gaano ka yaman, kung gaano ka rich at gaano ka tindi at gaano ka beautiful or gaano ka ganda ang katotohanan na ating pinag-uusapan ngayon. The truth that Christ is King over all. Siya ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon. And this is such a glorious truth. This is indeed such a rich truth. And pag titingnan natin mabuti, this King that we're talking about, our Christ, our Savior, is the very same person who loved us so much, not just by mere expression or impression or just words, but He demonstrated it by offering His life for us on the cross.
Yun ang nakikita natin sa hari ng mga hari. Yun ang nakikita natin sa Panginoon ng mga Panginoon. To ransom us from our sin and from Satan's power. Such beautiful. Siya na nagmahal sa atin ay siya rin ang namumuno sa atin ngayon, mga kapatid. Hindi lang sa ating mga personal na mga buhay, kundi sa buong mundo, sa lahat ng kanyang nilikha. Siya ang tinatawag at patuloy nating inuulit na hari ng mga hari, the King of Kings and the Lord of Lords. And this is the truth that we proclaim. This is the truth that we confess. This is the truth that we continuously stand on. The great one who loves us is the same one who governs all things in this world. What a great comfort and such a great truth. Pero kung titingnan natin mga buti, mga kapatid, and I just want to be honest, and it will always be helpful for us to always assess ourselves whenever we hear the truth in God's Word. Sa kabila ng mga katotohanan ito, sa lahat ng kinonfess natin, sa lahat ng truth na narinig natin so far, patungkol sa posisyon at authority na meron ng ating Panginoon, hindi lang sa langit, kundi sa mundo na ginagalawan natin ngayon, naranasan niyo bang matanong sa ating sarili na talaga nga ba? Totoo nga ba? Totoo nga ba na siya ang hari ng hari at namumuno sa lahat? Totoo nga ba yun? Kasi yung reality na pag tumitingin tayo or paglilingon tayo sa paligid natin, kung titignan natin ang nangyayari sa paligid natin ngayon, ano nga ba nakikita natin? Pag nagtanong tayo sa labas ng simbahan ito, pag nagtanong tayo sa ibang tao, ilan kaya sa kanila ang totoong magsasabi o mag-a-agree sa ating confession ng ating Panginoong Jesucristo ang hari ng mundong ginagalawan natin? Ilan kaya magsasabi at mag-a-affirm ng katotohanan na ito? Tingin ba natin paglabas natin, yun ang sasabihin nila? Or ilan kaya sa kanila ang totoong magsasabi na patuloy na namumuno ang Panginoon sa ating lahat, hindi lang noon, kundi hanggang ngayon at pagpakailanman? Ilan kaya, mga kapatid? Pag ba tayo nagtanong, even sa mga kasama natin dito sa Delpa na hindi taga-church, would we think and are we sure that they would confess it strongly and firmly? At sa mga tanong na ito, alam natin na marahil ilan-ilan lang ang mga totoong magsasabi at makakapagsabi na ito ang katotohanan. Dahil yung reality na kung titingnan natin mabuti, kung mag-observe tayo sa kung anong nangyayari sa paligid natin ngayon, mga kapatid, bakit nga ba parang kabaliktaran ang nakikita natin? Bakit nga ba parang opposite ang nangyayari sa labas? Dito sa ating simbahan, sa loob ng ating worship halls, sa paligid natin, pag tayo magkakasama, ramdam na ramdam natin ang kabutihan at ang kayamanan ng katotohanan na tayo ay pinamumunuan ng ating tagapagligtas bilang hari ng mga hari. Pero pag tumitingin tayo sa labas, parang hindi yun ang nangyayari. Parang mas madalas nating nakikita ang kasamaan sa mundong ito kaysa sa kabutihan. Kahit sa mga balita, pag ikaw ay nagbukas ng telebisyon o kaya pag tayo ay nagsuscroll ng ating mga social media, bakit nga ba parang mas madami ang nakikita at naririnig natin patungkol sa mga issues ng mundong ito, ng issues ng bawat tao, issues ng ating bansa, mga problema at mga challenges on all aspects of life. At dito nakikita natin yung matindi, yung nakikita nating unbelief ng mga tao sa paligid natin. Na nabubuhay sila na parang nabubuhay sila na parang walang Panginoon. Na nabubuhay lamang sila para sa kanilang mga sarili. As if they know the word Jesus Christ, they know His name, but it's as if they don't acknowledge that He is King. Harap-harapang paglabag sa kanyang kautusan. And we see blatant rebellion against the King of the world. And that's the reality that we are seeing right now. At minsan madalas, pagpatuloy natin nakikita ito sa araw-araw ng ating buhay, kahit saan pa tayo pumunta,
Meron bang pagkakataon na even tayo ay napapa-question sa ating mga kino-confess as a church? Even ourselves, if we are to be honest enough with ourselves, is it indeed a reality that Christ is King? Is He really seated securely at the Father's right hand? Is He really the master of this world? Ngayon sa pinagdadaanan ito, sa dilemma na meron tayo, with the truth that we have and the reality that we see, paano nga po ba natin haharapin ng aspect na ito? Paano nga ba natin dapat tingnan ang mga bagay na ito? How can we have a proper biblical perspective sa madilim na reality na nakikita natin ngayon dito sa mundo na ginagalawan natin? Dahil paano nga ba? Paano nga ba natin ma-assess ito? Ngayon, una sa lahat, the only thing and the primary thing that we are to consider is kailangan pa rin naman natin talagang tanggapin na totoo ang nangyayari sa paligid natin. That's first thing. It is very important for us to be conscious and to see that these things that are happening around us is a reality. Hindi ito yung parang nagbubulag-bulagan lang tayo sa kung ano yung nangyayari sa labas dahil tayo Kristiyano or dahil porket na tayo nasa loob ng simbahan ay parang illusion na lang yung mga nangyayari sa labas. Pinapalagpas na lang natin. Na i-convince na lang natin na okay ang lahat, na walang nangyayaring masama dahil Kristiyano tayo. Hindi po ganun ang tamang pananaw sa ating buhay pag tayo ay Kristiyano. For this is a reality that we are to acknowledge. And yes, it is true, my brothers and sisters. It is indeed true that the naked eye, ang ating mga mata, sees no real evidence of Christ's kingship. We are to accept that truth. Na kung titingnan natin ang ating mga mata, mga kapatid, hindi yung ating mga mata, pero kung gagamitin natin ang ating mga mata, at tila titingnan natin kung ano nangyayari sa labas, bakit nga ba tila hindi naman nagro-rule ang ating Panginoon? Kung pagbabasahin natin ang nakikita lamang ng ating mga mata, totoo na parang hindi siya evident, mga kapatid. Puro kaguluhan, puro kasamaan, walang pagkakaisa, even sa politika. Hindi maubos-ubos yung mga issues, mga hindi pagkakaintindihan, at even mga power struggles ng mga bansa, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi inter-countries. Nakikita natin yung mga conflicts ay mga challenges. Parang wala na talagang unity, wala nang order, at puro power struggles na lang. But yet, mga kapatid, may we all be reminded that a Christian lives not only by sight. Again, that a Christian lives not only by sight, for a Christian primarily lives by faith. Yes, we see things in our eyes, but we must acknowledge that we live not just by our sight, but by faith. Ibig sabihin, ang Kristiyano ay hindi lang dapat magbase sa kung ano lang ang nakikita ng kanyang mga mata. Hindi siya nagbabase sa kung ano lang ang nangyayari sa paligid niya, sa kung ano ang mga bagay na naririnig natin o nababalitaan natin sa ibang tao, but rather, the Christian's view of reality is determined by what the Lord has revealed in the Scriptures. That is one thing that we shall not forget. That is one thing that we must always remember. That God has said that Christ, who was sent into heaven, has received that seat of authority and might at God's right hand. And so, the Christians, us believers, confesses it to be so. Kahit na sobrang nagtara na ang pamumuhay ng mga tao na parang walang Diyos, mga kapatid. Kahit na parang normal na lang ang paggawa ng kasalanan, na even now, it seems like yung kasalanan na nagagawa ng mga tao, they see it as a mere mistake rather than sin and offense before a holy God. At marahil ito din ang dahilan kung bakit parang wala na masyadong naniniwala na totoong naghahari ang Panginoong Jesucristo sa panahon natin ngayon. Now, we as Christians should continue to confess, nevertheless, that Christ is in fact
King of Kings in today's sin-filled and turbulent world. In fact, we as Christians should continue to confess that our Savior is still in control of everything that happens in this world. Kahit sa kalagitnaan ng iba't ibang mga problema, mga kapatid, iba't ibang mga struggles, personal, family, relational, institutional, ang issues ng politics na hindi lang sa ating bansa, kundi sa ibang buong mundo, kaya nating sabihin na nothing comes by chance, totally nothing, for the Father governs all things through Him who died for us, arose from the dead, and now sits at His right hand. For we are to continue to confess that truth as we should, as much as we could. Pero still, the reality is this. For our spiritual maturity, kailangan pa rin nating maintindihan itong mga bagay na ito. Paano nga ba natin ibabangga yung katotohanan na natututunan natin sa kanyang salita at yung madilim na realidad na nakikita natin sa labas? Paano nga ba natin maibabangga at maiharmonize yung truth na tatanggap natin mula sa kanyang banal na salita and yung suffering and challenges and darkness na nakikita natin sa mundo ngayon? Paano nga ba na siya ay patuloy pa rin nakaupo bilang hari ng buong sanlibutan kung ang mga taong nakikita natin na nakaupo ngayon sa government at kung saan man at sa iba pang ma-influential posisyon ay hindi na kinikilala siya bilang hari ng mga hari? How can Christ be king over all people of the world if millions of people today disobey Him and disregards His law? Paano nga ba mangyayari yun? Paano nga ba nangyayari yun? At ang makakatulong sa atin, mga kapatid, sa aspect na to, para magkaroon tayo ng proper biblical worldview pagdating sa issue, and not necessarily issue, but truth na meron tayo din ngayon, ay ang pag-consider natin sa imagery or reality of rebellion. Yan ang makikita natin dito, mga kapatid. History has plenty of examples where a king ruled in a given country, but the people chose not to obey that king. For example, sa scriptures, we could also think of Rehoboam, kung saan siya ay anak ni King Solomon. Dito makikita natin sa story na ito na maraming tao ang tumulugsa sa kanya at hindi siya kinilala bilang susunod na hari. Pinili nilang hindi sundin ang kanyang mga batas at kanyang pinag-uutos. At dito pwede natin isipin na kung siya ay hari, pwede naman siya magpatawag ng mga sundalo para mapuwersa ang mga tao na sumunod sa kanya. Parang isang malaking civil war ang pwede mangyari. Israel versus Israel. Israelite kapwa laban sa kapwa Israelite. At marahil sobrang gulo at miserable ng situation na pwede natin makita kung yun ang nangyari. Pero ano nangyari? Yung northern tribes, nag-set up sila ng sarili nilang hari and they divided Israel into two kingdoms. And Rehoboam continued to reign not anymore in the whole Israel, but he reigned over Judah, the southern part of the kingdom. Pero alam natin na hindi lahat ng rebellion ay ganun yung nangyayaring result, na division na lang. Yung reality na rebellion can still be ongoing, and that civil war, an ongoing struggle within the kingdom. Yung image na patuloy na sinusubukan ng mga rebelde na pabaksakin ang hari. At yung nakikita natin na yung hari ay pinipilit pasukuin yung mga rebelde sa kanyang authority at kapangyarihan. That's the image that we are seeing right now. And when the Lord God first created this world, every creature, lahat ng kanyang nilikha, every creature that He fashioned, they submitted readily and cheerfully to His authority. God's creation was God's kingdom, and every creature acknowledged Him as King. Pero alam natin yung nangyari afterwards. After some time, after God created everything, may mga anghel na pinamumunahan ni Satanas na nagrebelde,
sa Kanya at sa Kanyang paghahari. At anong nangyari? The devil and his angels were still within God's kingdom, yet they rebel against Him. They were still within the realm over which God reigned, but they refused to acknowledge God's authority and lived in rebellion against Him. At lumala yung rebellion na ito nang naudukan din nila si Adan at si Eva na mag-disobey sa ating Diyos at sa Kanyang salita. At ano yung mga kapatid ang katotohanan na makikita natin sa image na ito? It simply means that man's obedience in paradise, yung picture na nakita natin, did not dethrone God. Despite disobedience, despite the rebellion of those people, despite the rebellion of Adam and Eve by sinning against Him, despite the rebellion of those devils, those angels who have fallen before God, they didn't dethrone God as God. He remained God. But it did mean that rebellion had entered God's kingdom. Ito yung katotohanan na pwede natin makita. That certain individuals of the part of the citizens of God's kingdom refused to acknowledge God as King. And it's true that the Lord God announced enmity between the seed of the woman and the seed of the serpent pagkatapos niya magbigay ng curses. Kaya nga, ganun din yung patuloy na image na nakikita natin hanggang sa panahon natin ngayon. The image of this warfare that we are seeing, a battle and a struggle between good and evil. This warfare is continuously ongoing in which we continuously witness. Pero kung titingnan natin yung reality sa warfare and struggle na ito, sa daan-daang taon na nabuhay ang mga tao dito sa mundo, milyon-milyon ang sumama sa side ni Satanas. They lived in rebellion against the king. And on the other side, kung titingnan natin mabuti, kung ikukumpara natin sa lahat ng mga nilalang na nabuhay sa mundo, onti lang talaga ang namuhay na nagpasakop sa ating Diyos. Kahit sa Old Testament times, for example, nakita natin yung picture ng Mount Sinai at yung Israel in Mount Sinai as how the people of God acknowledged Him as King sa lugar na iyon at sa panahon na iyon. Pero as we remember that scenario and as we look at the bigger picture of that scenario in which the people of God, Israel, acknowledged God as King, Egypt, they didn't acknowledge Him as King. Even in Canaan, during their time, He didn't acknowledge God as King. Even yung ibang bansa nung panahon na yun, probably Australia, China, mga tao sa Europe at ibang mga namumuhay nung time na yun sa West. Habang ina-acknowledge ng Israel ng ating Panginoon ay hari ng mga hari at Diyos, patuloy pa din namumuhay sa unbelief ang mga tao sa ibang bansa. Lived in rebellion against the one true God. At sobrang dami nila if to be compared sa kakaunting tao na nandun sa lugar na yon sa Mount Sinai ng panahon na yon. Just a small portion of believers versus a whole world of unbelievers. Pero hindi lang po natatapos doon yung scenario, mga kapatid. As time passed, even within that small group, even within that group of chosen people, even within Israel, people within Israel joined the rebels as well. Dito maalala natin na sila mismo ay nagtayo ng golden calf as a direct disobedience to God. And later on sa Canaan naman, they bowed down to the gods of Canaan as well. And they joined as rebels against Him, the King of the world. At dito makikita natin, generations upon generations upon generations, years have passed, rebellion is evident in this world. That's why as we listen to the prophets of God sent to Israel, time and time again, they have complained about Israel's disobedience. At habang yung mismong Israel ay nagrebel against sa Kanya, ang mundo ay patuloy na namumuhay na hindi kinikilala ang ating Diyos bilang hari ng lahat.
So ano pong point ng tinitingnan natin ngayon, mga kapatid? Anong point na gusto nating sabihin dito sa imagery and this truth that we are looking at right now? Ibig sabihin, kung titingnan natin yung history, mga kapatid, considering the Old Testament times, the overall picture of these things, it may seem that what the human eye would see is that God is not king of the world and the rebels have triumphed. Yun ang pwede natin makita. Yun ang pwede natin maisip kung ang pagbabasehan lang natin ay kung ano nakikita ng ating mga mata. But faith, mga kapatid, but faith directs us and causes us to cling to God's Word alone. Because as we continuously traverse the Word of God, we continuously see the glory and the majesty of God despite the rampant rebellion of this world. Kaya kahit yung mga psalmist ng mga panahon na yun, despite those rebellion, mga kapatid, despite the apostasy that was done and shown by the Israelites, despite the unbelief of those people, kaya pa rin nilang kumanta ng may paninindigan. For example, in Psalms 97, verse 1, let the Lord reigns, or again, the Lord reigns, and let the earth rejoice. At totoo naman, mga kapatid, na nakikita nga natin na punong-puno man ng rebellion ang mundong ginagalawan natin at ginagalawan nila ngayon, noon. Pero ang sabi sa Psalms chapter 2, verse 4, He who sits in the heavens laughs. Siya na nakaupo sa trono ng langit ay tinatawanan lamang ang mga rebellion na ito. The Lord holds them in derision. That's how great and that's how wide and that's how infinite the power and authority that our God has against this rebellious people. For the Lord in heaven on high knows of the victory of Christ, of what He would accomplish on the cross of Calvary, a work by which Christ would not only pay for sin, but also defeat the devil and his demons. At aalalahanin sana natin na kahit nung time na yun sa Old Testament, even Satan could not move apart from God. Even the rebels and kingdoms in the kingdom of God were dependent in Him. And 100 years after that, 100 years after the time of the Old Testament, Christ, our Savior, our Lord, our King, came into this world. He lived in this world. He went to the cross. He battled the enemy and triumphed. That's why, yung nabasa natin sa Revelations 20, it says that the devil was bounded. And by his binding the devil, Christ earned for himself the right to be crowned the Lord of the universe. And that's why God crowned him with the glory and honor and made him king over all. Kaya hanggang sa panahon natin ngayon, mga kapatid, Christ, the ascended King, is the Lord of the world. Just as how the Creator was sovereign over His creation on the day He fashioned it. Ibig sabihin, kahit na sobrang daming tao ang namuhay sa rebellion, sa pagtutuligsa kay Kristo, sa ating Diyos at Hari, hindi nito mababago ang katotohanan na Siya ang Hari ng mga hari at ang tanging may kontrol ng lahat ng nangyayari dito sa ating mundo. Despite the rebellion, it will never change the fact that our Christ is King. Ngayon, kung babalikan natin yung Revelations 20 na binasa natin kanina, may mga naririnig tayong katuruan dito sa Revelations 20. Ito ay tinatawag na millennialism. At dito sa doctrine na ito, sa millennialism na katuruan ito, mayroon dalawang klase na millennialism na tinatawag sila. Ang una ay premill o premillennialism at ang isa naman is post-mill o post-millennialism. Ano ibig sabihin itong dalawang to? Marahil iba, very intimidating,
Or minsan yung iba, narinig na to, lalo na sa mga debates or even sa mga natututunan natin. Ang sinasabi sa katuruan ito, dadating daw ang panahon na babalik si Jesus mula sa langit. At siya ay magtatayo ng sarili niyang trono dito sa mundo. At yung throne daw na iyon ay itatadag sa Jerusalem. At ito daw ay galing sa katuruan sa Revelations 20, kung saan ikakadena daw si Satanas, siya ay ikakadena, ibabound for 1,000 years. Yan yung nabasa natin kanina. So, kumbaga sinasabi dito, pagbalik ni Jesus, siya ay magtatayo ng trono dito sa lupa. He will reign physically in this world. And then, for 1,000 years, sabi nila, ikakadena si Satanas, so that he should no longer deceive the nations. Ngayon, ang pwede natin makita sa ganitong perspective and ganitong interpretation ng Revelations 20, those who adhere to this future millennialism or millennium do not see Christ as King today, and that's a problem. Doon sa mga taong nag-iintay pa nung time na yon para maghari ang Panginoon, it implies that they don't see Christ as King in this world right now. Sabi nila, Satan is still free to come and go on earth to deceive the nations, and that's to say that the rebels in Jesus' kingdom still have the upper hand. Dahil nga naman sinasabi nila, paano mo masasabi na nakakadena si Satanas ngayon kung ganito pa rin naman karampant ang nangyayaring kasalanan? Pero hindi nila nakikita na hindi naman lahat nakadepende kay Satanas, mga kapatid. Ang kasalanan ng mundong ito ay hindi lang tungkol kay Satanas. Satan is not omnipresent. Satan is not omniscient. He's not present everywhere, mga kapatid. Hindi siya katulad ng counterpart ng Diyos, na ang ating Diyos ay all-knowing, all-powerful, and omniscient. Tapos si Satan yung all-knowing, all-powerful, omniscient na opposite side. Hindi po, mga kapatid. Si Satanas ay demonyo, katulad ng ibang anghel, pero nahulog sa kasalanan. Siya ay iisa lamang at hindi siya nasa kung saan mang lugar. Ang kasalanan na marahil nakikita natin dito ay hindi dahil lang kay Satanas, kundi sa kasalanan ng ating mga laman mismo. Dahil kahit walang temptasyon ng demonyo, us within ourselves, we are sinful. Sabi nga ng isang preacher, you are not that special enough yet for Satan to tempt you. Satan is not omnipresent. He's just a single fallen angel. So yung kasalanan na nakikita natin sa mundo, kasalanan ng tao ito. The sin of the flesh. Kaya as we go back to the doctrine of these millennialists, they look to the future, to the time of millennium, in the expectation na sa panahon na yon, na sa pagdating lamang ng panahon na yon, Christ will reign supreme. But the Bible is also clear, mga kapatid, as we continuously rely on the scriptures, that Christ is King today. Not in the near future, not in the millennium, but He is King today. Yung nabanggit sa Revelations 20 na 1,000-year reign, hindi po ito yung time na hinihintay natin sa darating na future, but this 1,000-year period began when Christ was ascended already, and catches the whole New Testament time until Christ's return in the last day. Well, it's true, kung titignan natin mabuti, 1,000 years after Christ's ascension, pero 2025 na ngayon. Parang lagpas na po ata ng 1,000 years. Pero tandaan natin na yung figure na 1,000 sa Revelations 20, hindi po siya dapat i-take in a literal sense. Tulad ng kung paano natin i-take yung dimensions ng New Jerusalem sa Revelations 21. It's not in a literal sense. At kahit yung total elect sa Revelations 14, yung 144,000, hindi po siya dapat literal.
Huwag natin kalimutan na ang pinaka-nature ng Book of Revelations it should not be taken in a literal sense, but rather in a symbolic sense. We must see these details as symbolic figures, which has meanings and illustrations of a deeper reality that we are to see in the future. For example, in 1,000 years, it captures the notion of a full period of time, the fullness of time. And that's to say that Christ reigns for the entire duration of the New Testament times up to our time now and even in the future. At kahit na nakita ng ating mga mata na puro rebellion dito sa mundo, ito yung kaya nating panghawakan, na kaya nating makita, na kahit na mapatanong tayo sa ating mga sarili, na is Christ in fact King of the world today? Nawa mga kapatid, huwag sana tayo mag-alinlangan that the naked eye may see something different, but the child of God lives not by sight, but by faith. So we continue to confess in our apostate, rebellious world that Christ remains King of kings and Lord of lords. All authority in heaven and on earth are His. And now we go to our second point. Our second point is this, the consequence of this confession. Ano nga bang effect ng confession na pinanghahawakan natin ngayon? Ano ba ang resulta pag tayo ay patuloy na mamumuhay sa katotohanan na kino-confess natin mula, hindi lamang sa confessions na meron tayo, hindi ito, this has no authority in and of itself, but the confession that we proclaim are from the scriptures as well, or primarily rooted from the scriptures, if I may say. Now, as we go along this truth, there is first of all enormous comfort flowing out of this confession of Christ's sovereignty, of this Christ position of authority and influence. Dahil siya na nag-alay ng kanyang buhay para sa kaligtasan natin ng kanyang mga hinirang, siya na nagligtas sa atin at nagbigay ng kanyang buong pagmamahal sa atin, is today the Lord of Lords. Ibig sabihin siya na nasa pinakamataas na trono ng mundong ito, hindi lang ng mundong ito, kundi sa mundong ginagalawan sa langit. Siya rin mismo ang nagmahal sa atin ng buong buo, ng tapat at totoo. That in turn means that He directs the history of the world to the well-being of His church. At sinabi yan sa Ephesians 1:22. Dito makikita pa din natin kung gaano katindi at gaano kalalim ang pagmamahal na meron siya sa atin at kung paano niya ito ipinakita sa krus ng Kalbaryo. And as we look at the world around us today, this fact is truly comforting. Hanggang sa ngayon, marami pa rin tayo nakikitang war at rumors of wars. Ika nga, kung makikinig tayo sa balita, kung updated tayo sa mga nangyayari, hindi lang sa ating bansa, kundi sa mga nangyayari sa ibang bansa, maraming conflicts actually. India versus Pakistan, bago lang. Medyo recent lang yon. Matindi yung conflict nila ngayon. Israel at Gaza. We continuously hear those conflicts. Russia and Ukraine war that is still ongoing. At wag na tayo lalayo. Yung tension na meron tayo dito sa South China Sea na hindi matapos-tapos. At marahil hindi yata matatapos basta-basta. And even sa patuloy na tensyon na meron ngayon sa China at Taiwan, kung saan napakalapit na natin sa bansang iyon. But despite these conflicts, this much is clear, mga kapatid. The Lord Jesus Christ will only permit a war in this world. Again, our Lord, our Christ, our King, our sovereign Lord will only permit a war in this world if it somehow serves for the gathering and preservation of His church, if it is still connected or related to His redemptive purpose. He will not allow chaos to happen
if it would not lead to the glory of God at the end. Kaya nga, even on us personally, kaya nating panghawakan yun sa salita ng Diyos, na all things would work together for the good of those who love Him and are called according to His purpose. Ibig sabihin, it is not just about the good things that could happen that is for our very good, but even the bad things that happens in our lives, the pains, the sufferings, the trials that we experience, Christ, our Lord, our sovereign God, allowed it to happen, not in and out of itself, just for us to experience it, but rather for us to continuously witness the beauty and the glory of God in our lives. Ngayon, hindi man po natin fully maintindihan o malalaman kung paano mangyari exactly, kung paano ang mga gerang ito ay maglilid sa kanyang mga hinirang patungo sa gospel. But it is enough for us to believe that He who sits on the throne of the world loves His bride perfectly and so preserves His people no matter what. Ito ang tanging comfort o kaaliwan na pwede nating panghawakan sa panahon natin ngayon. Pwede din natin maisip na even in Western countries na ay pwede rin makidamay o madamay sa mga rumors of wars na ito. Isipin na lang natin yung pwedeng maging effect ito sa atin, sa economy na meron tayo pag nagkaroon ng mga gerang ito. One way or another, we will always be affected at kahit sa mga future possibilities of terrorist attacks. Pero ito pa rin yung comfort na panghahawakan natin sa katotohanan na nabasa natin at kino-confess natin sa Lord's Day 19. That the Father governs all things through Jesus Christ for the good of the church. That goes as well in Russia, in Gaza, in Israel, in Pakistan, in China, in Taiwan, and even here in the Philippines. Time and time again, we read in Scripture of how the Lord stirs up nations against nations. Nakikita natin yun sa Scriptures and even the world powers with a view of pouring out His judgment on Israel who had joined the rebels against Him. Tingnan nilang natin yung kabi-kabilang mga away at pagsugod ng mga kaaway ng Israel sa Kanya sa panahon ng Judges. And it means that the Lord's point is this, to work a change among this rebellious covenant children of this Israel, that they should come to repentance and faith. Ito ay isang bagay na naiintindihan natin because this is what we call the discipline of God. The work of God in our lives, the sanctifying work of God in our lives. And this God's discipline is not brutal in a sense of mere anger or frustration of God towards us, but rather the discipline of God is an expression of His divine love for His people. Even as we look back on our physical or personal lives, mga kapatid, bago pa tayo tumingin sa malalaking problema na pwede nating ma-experience, kung magkaroon ng gera man or kung ano mang famine, even in our physical or personal lives, we could experience challenges. Pero dito nakikita natin, as we look back, kaya nating magpasalamat sa Panginoon. Na salamat, O Diyos, na dahil naranasan ko ang hirap at pagsubok na iyon, nandito na ako ngayon. At patuloy kong nakita ang katapatan at kabutihan mo sa akin kahit na nung panahon na noon ay hindi ko siya maintindihan, pero ngayon ay nagpapasalamat ako sa kabutihan at katapatan na ibinigay mo sa akin. That's how we are to view it, mga kapatid. He does not wish that they should perish, but rather should repent and live. Kaya ganun din sana ang patuloy nating tingin sa lahat ng ito, mga kapatid. These issues that we are seeing right now, patungkol sa mundo na meron tayo at patungkol sa pagkilos ng ating Panginoon sa lahat ng ito. Pag nakikita natin at naririnig natin ang mga tensyon na ito, huwag nating kalimutan na nakatuon ang mga mata ng ating Panginoon sa Kanyang mga hinirang, sa Kanyang mga minamahal na anak, sa Kanyang simbahan. He laid down His life for all those whom the Father has given Him. And so He will not permit
a single one to be snatched out from His hand. Pwede niyang gamitin lahat ng ito, mga kapatid. He can use wars, famine, plagues, trials, hardships, struggles, conflicts, personal struggles, relationship problems, problema sa pamilya, problema sa kung nasaan ka bang nagtatrabaho, kung saan man tayo naroon. He can use everything to impress upon His own people that yes, Christ is King, and there is no place for rebellion for His people, that they must turn again to repent from their sins and submit to Him as we experience in our lives. Kaya nga po mahirap man, mga kapatid, pero ito ang magagabay sa atin para hindi tayo ma-overwhelm sa ating mga haharapin sa buhay. Sa ating mga takot, sa ating mga doubts, sa ating mga worries, sa mga anxieties na pwede nating pagdaanan, and even the uncertainties of the future. Napanghawakan natin, mga kapatid, na siya na mahal ang kanyang simbahan, ang kanyang mga hinirang at nag-alay ng kanyang buhay para sa kanya, ay siya din ang may kontrol at may hawak ng buong kasaysayan ng mundong ginagalawan natin noon, ngayon, at magpakailanman. That's the truth and that's the comfort that we are to hold on for His glory and for His people. At hindi man natin alam kung paano talaga, hindi man natin alam in full detail kung ano pa ang pwedeng mangyari, lalo na sa future, it is still enough that we know and confess the sovereignty of our Savior. Yun ang tanging comfort na panghahawakan natin. Yun ang comfort na meron tayo sa araw-araw na ating buhay. Ngayon, ano pa yung consequence na pwede natin makita as we see this confession and we hold on to this confession? This consequence concerns the way we live and act in today's world. Ibig sabihin, ano pa bang effect ng pag-acknowledge na ang Panginoon ay hari ng mga hari? Ibig sabihin, patuloy nitong pwedeng baguhin at patuloy nitong dapat baguhin ang ating pamumuhay. Ibig sabihin, hindi lang sa perspective natin sa mundong ito, kundi sa atin din, sa kung paano tayo mag-respond sa ating pag-uugali, sa ating pananaw. Because the reality is, some of us live in a somehow relatively safe environment. Ibig sabihin, hindi tayo, meron ba dito na hindi exposed sa challenges or influences of the world? I think wala naman. Dahil alam natin na meron tayo mga challenges kahit saan tayo pumunta. Sa school, sa mga nag-aaral pa dito, sa ating mga trabaho, kung saan tayo nagtatrabaho, sa office, sa work, sa kung saan man tayo, even sa remote work, at kung saan tayo pumunta, we work and study and live with people who have no regard towards God's ordinances and Jesus' sovereignty. And that's the reality. Kahit saan tayo pumunta, kahit nga paglabas natin dito, pagsakay natin ng jeep, pagsakay natin ng bus, we live with people that are rebellious against God. We live with these people who are worldly and try to live on their own rather than living for God. At ang mapapansin natin sa reality na to, the more that we live and work with them, may certain pressure of influence na maaring mabuild sa atin. The pressure to conform in their patterns, to be like them, to conform in their behavior, marahil sa kung paano sila mag-isip, sa kanilang mga prinsipyo sa buhay, o sa pananamit, kung paano sila manamit, at sa mga choice of words, at kung paano sila mabuhay, at kanilang mga attitudes. Now, if we keep in mind that the Lord is King in the midst of this reality, and millions of those around us live in rebellion against the King of Kings, we must continue to learn to be discerning, mga kapatid. For us to talk or dress or act in a manner that removes any distinction between the rebels and us is nothing less than treason against the King.
Ibig sabihin, pag lumalabnaw at patuloy na lumalabnaw ang distinction na meron ang naniniwala at nananampalataya sa Kanya at ang hindi naniniwala sa Kanya. Ibig sabihin, pag pinagsama ang Kristiyano sa hindi at hindi na nakikita kung sino nga ba dito ang Kristiyano at hindi, doon tayo nagkakaproblema, mga kapatid. But may we continuously make it abundantly clear that our Savior is King. And it is for us to acknowledge His kingship in every aspect of our lives. Ibig sabihin sa lahat ng ginagawa natin, mga kapatid, sa araw-araw ng ating buhay, saan man tayo pumunta, di pa din dapat mawala yung ganong tanong sa atin. Yung tanong na parang, Panginoon naming Diyos, aming Hari, ano po ang gusto niyong ipagawa sa akin sa sitwasyon na ito? Paano niyo po ako gustong magsalita sa sitwasyon na ito? Tulad lang narinig natin kaninang umaga. Ano po ba ang dapat kong sabihin? Ano po ba ang tamang attitude na dapat ko ipakita sa mundo? Saan po ako dapat tumayo sa mapagkakataong ito? Nawa sa mga ganitong pagkakataon, alam natin na tayo ay kailangang tumayo para sa Panginoon kahit na hindi ito madali. Na hindi ito parang, dahil hindi ito natural sa atin. Kasi kung titingnan natin, bumubuti, papaalala natin na mas natural sa ating gumawa ng mali, mas natural sa ating magsinungaling kaysa magsalita ng totoo at maging tapat. Mas madali sa ating mandaya kaysa sumunod sa tama. Mas madali sa ating magalit kaysa magpatawad. Mas madali sa ating mas pumutok ang ating mga pasensya kaysa intindihin ng bawat isa. Hindi po ito natural, hindi po ito madali na tumayo bilang mga anak ng Diyos dito sa mundong ito at kabilang sa kaharian ng hari ng mga hari. Pero nawa patuloy tayong magdepend at umasa sa Kanya na ito ay hindi natin kaya ng sa sarili lamang natin, mga kapatid, kundi manggagaling lamang sa gabay at habag ng ating Panginoon. Dahil in reality, pwede tayo magkaroon ng takot as we stand for God. Pwede tayo magkaroon ng fear kung sa ano ba ang pwedeng maging tingin ng ibang tao sa atin. Ano ang magiging response ng mundo pag tayo ay tumayo para sa ating Panginoon. Ano masasabi ng mga kasama natin sa office pag nagiging honest na tayo bigla? Pag hindi na tayo nakikipag-joke time sa mga bagay na hindi naman talaga karapat-dapat tawanan, sa mga green jokes, sa mga chismisan sa trabaho. Paano pag tumigil na tayong tumayo doon? Minsan mahirap dahil pwedeng maisip iba at pwedeng tayo pang pag-usapan. Yet, congregation, we know well that no civil war is ever won by the loyalists being afraid of the rebels. Ibig sabihin, dapat hindi natin makalimutan ang dahilan kung bakit nga ba tayo tumatayo para sa katotohanan, para sa ating hari. And all the more, it's for us to keep in mind the reality of Christ's victory over sin and Satan. Already the devil and his rebels are defeated. The devil in Revelations 20 already bounded. So yung reality na to na bakit nga ba tayo kailangan mga takot sa iisipin ng mga rebelde against our King? Even if the naked eye sees the rebels making progress in their rebellion against Christ, the fact of the matter is that Christ has triumphed. And that's it. It is only a matter of time, mga kapatid. Marahil sa ngayon, nakikita natin na parang mas malala ang mga bagay-bagay. But it is only a matter of time. Dadating at dadating ang panahon. Dadating at dadating ang araw that the naked eyes of men, not just the naked eyes of believers, but the naked eyes of men see the King of Kings in the clouds of heaven, and Satan and his rebels, peoples and demons alike, are being swept out of the kingdom of Christ and sealed in the bottomless pit.
Again, ibig sabihin, dadating at dadating ang panahon, mga kapatid, na hindi lang sa pananampalataya natin panghahawakan ang pangakong ito, kundi ang ating mga mata mismo ay makikita ang kanyang pagbalik at mawi-witness ang kanyang glory sa madilim na mundong ito. Nawa patuloy na maging encouragement ito para sa atin na huwag mawala ng pag-asa at patuloy nawa tayong tumayo para sa ating hari sa gitna ng mga taong namumuhay na hindi naaayon sa kanyang salita. Sa reality na ito, dito tayo matutulungan kung paano natin iaalay ang lahat sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating work, sa ating school, sa politics na nakikita natin, sa kultura na meron tayo, sa economics ng bansa natin, at sa kung ano man. Nawa matutulungan tayo nito na ialay at isuko ang lahat ng ito sa kalooban ng ating hari. That's why we continuously acknowledge and desire to submit to His sovereignty. At sa ating buhay, huwag natin nawa kalimutan na walang aspeto ng ating buhay na hindi pagmamay-ari ng ating Panginoon. Walang bagay sa atin na sa atin lamang. Kundi lagi nating tandaan na lahat-lahat sa ating buhay ay hindi sa atin, kundi sa Panginoon at wala nang iba. So sa mga tatay dito, mga kapatid, sa mga katatayan dito sa atin, sa mga tatay dito ng kanilang mga tahanan kasama ng kanilang mga asawa, sana ay huwag nating kalimutan na lahat ng meron tayo sa loob ng ating tahanan, ng ating pamilya, ay patuloy na nagpapakita ng totoong pagpapasakop sa ating banal na hari. To the teachers and the school board, saan man meron dito, to parents and the students, may you see to it that every aspect of school life is consistent with the confession of Jesus' sovereignty. At marami sa mga kasama natin dito na sa kalooban ng Panginoon ay nabigyan ng mataas na posisyon sa kanilang mga trabaho o sa mga kung saan mang position of influence na meron sila. May we continue to ensure as much as possible that the work environment and the work ethics conform to the reality of Christ's sovereignty. May we not miss this point, mga kapatid, that the confession of Lord's Day 19 has consequences or effects for how we live and what sort of environment we tolerate around us. At kung darating man sa pagkakataon na marirealize natin, mga kapatid, na sobrang tindi na ng pressure ng mundong ito, na sobrang hirap na tumayo against this sinful and influential patterns of this world, may we also be reminded of our confession in Lord's Day 19 that Christ, from the right hand of God, poured out heavenly gifts upon us, His members, and it is all through the power and work of the Holy Spirit in us. It is the Holy Spirit that has made His home in our hearts, in the hearts of His people, and with His presence, He gives gifts of faith, of love, of patience, and of perseverance. Wala itong mga biyayang itong mga biyayang ito na napakarami kung titingnan natin, ay mga regalo na pwede natin magamit at mapanghawakan sa mundong ginagalawan natin ngayon. So that we will continue to be assured that our ascended King supplies all our needs day by day, so that we can be obedient citizens of Christ and of His kingdom. At kung dumating na ng panahon na tayo makaranas ng pressure, huwag nawa tayo mag-alala, huwag nawa tayo matakot, dahil sasamahan tayo ng ating Panginoon tulad ng pangako niya sa mga disipulo niya na nabanggit niya sa Matthew 10, verse 19 to 20. Ang sabi ng ating Panginoon sa mga disipulo niya sa Matthew 10, when they deliver you, he is talking to the apostles here, when they deliver you over, do not be anxious how you are to speak or what you are to say, for what you are to say will be given to you in that hour. For it is not you who speak, but the Spirit of your Father speaking in you.
That is our comfort. Na even if persecution would come, hindi tayo mag-iisa. Hindi tayo nag-iisa, mga kapatid. Kung kukutain man tayo sa saan man tayo mapunta bilang Kristiyano, nawawag natin kalimutan na tayo ay patuloy na sasamahan ng ating Diyos. At tayo ay gagabayan ng banal na Espiritu sa lahat ng dapat nating gawin at kung ano man ang dapat nating sabihin. Kaya mga minamahal ko magulang at kapatid dito sa CCRC Imus, nawa patuloy tayong tumayo at wag nawa tayo sumuko sa laban na meron tayo dito sa ating mundo. Makita mo ng ating mga mata na tila parang palala na ng palala ang mga nangyayari sa mundong ito. Puro struggles, conflicts, challenges, killings, worldliness, rebellion, and sin. Huwag nawa sana tayong ma-overwhelm sa lahat ng ito. Dahil ang tanging panghahawakan natin ay hindi lamang ang mga bagay na nakikita ng ating mga mata, kundi ang katotohanan na nanggagaling lamang sa kanyang banal na salita. The naked eye sees growing rebellion, but the believer rejoices in the knowledge that his Savior is the Lord of Lords in today's world. Nawa magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating mga puso at makatanggap tayo ng kapanatagan sa ating mga sarili habang tayo ay patuloy na sumusunod sa ating Panginoon na Hari ng mga hari. The believer is sure soon the day comes when the King of Kings will appear in the clouds of heaven, and every knee in heaven and on earth and under the earth, every rebel, not just believers, but even unbelievers included, will acknowledge that Christ was King after all, and the cause of the obedient citizens are right and just. Amen and amen. Let us all bow down our heads and let us pray. Panginoon namin Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa kabutihan at pagmamahal na meron ka sa amin. Sa kalagitnaan ng lahat ng pinagdadaanan namin sa buhay, patuloy mo kami pinapaalalahanan na ikaw ay ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon dito sa mundong ito. At ikaw na hari ng mga hari ay siyang nagmahal at nag-aalay ng iyong buhay sa aming mga makasalanan. Kaya Panginoon, turuan mo kami, tulungan mo kami sa aming pananampalataya. May you strengthen our weak faith. May you help us in our doubts. May you strengthen us in our fears. May you comfort us in our worries and our anxieties. May you help us, O God, and may you establish us in your word. And may we learn to continuously believe in you. And may we live not by sight, not just by sight, but by faith. We thank you, O Lord, O God. Forgive us of our sin. Forgive us of when we live in a life that lacks faith. Patawarin mo kami, Panginoon, kung minsan o madalas nabubuhay kami na as if hindi ka hari sa mundong ito. Kung minsan inaalaw namin ang aming sarili na malunod ng aming mga o lamunin ng aming mga takot sa buhay. Patawarin mo kami, Panginoon, kung hinayaan namin na kami po ay malunod sa aming mga anxieties, sa aming mga insecurities, sa aming mga worries of life. At patawarin mo kami, Panginoon, kung akala namin ay kaya naming mabuhay ng sa sarili lang namin. But we thank you for always reminding us that you are King and you have redeemed us and you are with us. And may you continuously have that hope to wait upon you, O Lord, as you come back. And may we continue to witness your glory and your majesty. And this we pray in Jesus' name. Amen and amen.